Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Malagim na aksidente sa Marikina. Dalawa ang patay ng salpukin ng isang dambuhalang truck ang isang jeep. 14 na iba pa ang sugatan. Bukod po sa jeep, itong iba pang sasakyan ang inararo ng truck na nawalan daw ng preno habang tinatahak ang isa pa namang takaw aksidenteng lugar. At mula po sa Marikina, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan. Mike, Vicky, sa bahagi ito ng barangay Barangka, Marikina, nangyari ang malagim na aksidente kaninang pasado alas 11 ng umaga. At makikita mo sa likuran ko kung paano inararo ng isang truck na nawala ng preno. Maging itong laundry shop na ito, dito bumangga yung truck na nagresulta sa pagkasawi ng 2 katao at pagkasugat ng 14 na iba pa. At ang insidenteng ito ay nangyari habang kanina ay kasagsagan din ng mga nakaparadang sasakyan dito at ilang mga motorista na nakaantabay dito sa nabanggit na bahagi ng Marikina. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 11 ng umaga nang dumaan ang 10-wheeler sa ibabaw ng flyover sa A. Bonifacio Avenue, Barangay Barangka, Marikina City. Pero pagbaba ng tulay papuntang Marikina proper, binundol nito ang isang pampasaherong jeep na huminto sa paanan ng flyover. Maliban sa jeep, mawalan po ito ng preno at bumangga sa jeep. Pagkabangga po sa jeep, nawalan po siya ng kontrol at marami pang ibang nabanggang sasakyan. sa isang iglap nakahandusay na ang katawan ng mga sugatan at nakabalandra na ang mga sasakyan na nadamay sa aksidente. Saka tinumbok ang poste sa tapat ng laundry shop na ito. 2 ang dead on the spot na pasahero ng jeep. Ang 17 taong gulang na si Edison John Reyes at 40 anyos na si Domingo Salvador Jr. 14 ang sugatan kabilang ang driver na naipit pa ng ilang oras sa loob ng truck. Sugatan din sa aksidente ang driver ng truck na nakilalang si Fernando Favillar Guimera. Pero hawak na ng pulis matapos ipagamot. Ayon sa pahinante, papunta sila ng San Mateo Rizal. Nawalan daw ng preno ang dambuhalang truck. Sinabi pa raw niya sa driver na ihulog na lang ang sasakyan sa ilalim ng tulay na inakala nilang ilog. Wala nang preno eh. Sabi niya daw wala na tayong preno. Akala ko dun sa ilog yun. Kung ihulog mo lang, baka ilog yun. Kung hindi pala ilog. Kung wala na siyang ginawa, kung ibangga mo na lang. Marami ang involved na sasakyan dito. Yung isa, yung nakita natin yung cargo truck, merong 2 jeep na tinamaan, pampaserong jeep, isang motorsiklo, then merong isang private car at isang van. Ayon sa pulisya, inakala raw ng driver na titigil ang truck sa paakyat na bahagi ng flyover. Akala niya po, ihinto yun dahil meron pong pa-upgrade na portion yung flyover na yun. Kaso, dire-diretso pa rin po siya pababa. Sa gilid ng tulay, makikita ang natipak na semento na nagiliran ng bumanggang truck. Itinuturing na accident-prone ang lugar kaya sa bukana pa lang ng tulay ay may paalala na. Bawal ang truck, i-check ang preno, sundin ang speed limit. May mga nangyayari, yung mga jeep, passenger jeep, ganun. Pero hindi ganyan kagrabe. Dinala ang mga sugatan sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center at na-discharge naman sila agad. Pero isa ang kailangang i-admit dahil sa tinamong pinsala. Lahat naman sila, kung tawagin namin GCS-15, may mga injuries lang sa extremity talaga. Siguro pwede ko mai-classify yung barker kasi yung sa bali niya. Nagtungo sa police station ang kinatawa ng may-ari ng truck. Tutulungan daw nila ang mga biktima ng aksidente. Tutulungan naman po naman namin, ma'am. Hindi naman namin tinatakasan itong aksidente na nangyari na ito. Siguro yun na lang, ma'am. Sa ngayon, Mike, Vicky, ay naialis na yung mga sasakyan na nasangkot dito sa malagim na aksidente. Kaya bukas na muli sa trapiko itong magkabilang bahagi ito ng barangay Barangka dito sa lungsod ng Marikina. Habang ang pulisya naman ay inihahanda ang mga reklamong isasampa laban sa driver ng truck. Mike, Vicky? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.